Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating palatuntunan, kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon si former Senator Panfiloping Lacson at si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Magandang araw po ang aming pagbati. Senator Lacson, kumusta na ho kayo? At kumusta yung pangangampanya po ninyo? May tuturing ba ninyong tagumpay na itong 90 days na pag-iikot po ninyo? Kahit papaano na-assess na no? Yung kalagayan ng ating mga kababayan at yung kanilang mga nais na iparating, mga isinusulong ho nila na adhikain gustong ilapit po sa inyo na matapos na makausap nyo yung ating mga kababayan, Mr. Senator. Good morning. Unang-una, the mere fact na umabot tayo kami sa pagtatapos ng campaign period, yung 90 days, no, na ligtas sa anuman sakuna, kapahamakan, o anumang karahasan, yung buong alyansa team, pati yung campaign staff, parang na yon, feeling winner na dahil umabot tayo na ligtas. Kaya nagpapasalamat kami ako personally, unang-una sa Panginoon Diyos, dahil yun nga, nakarating kami sa ganitong punto. Pangalawa, doon sa aming campaign staff na talaga namang very efficient, very organized, very disciplined, limitado yung aming pagsasalita sa loob ng 5 minuto, tapos yung how they organize each and every rally na aming ginawa, talagang wala kami masabi. At kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi he stayed on from start to finish, from Lawag City in Ilocos Norte, noong Pedrero, hanggang kagabi sa Mandaluyong City. Nandyan siya, risking his own physical security. So maraming salamat. At sa akin personally, yung mga tumulong, whether active, passive, big time, small time, directly, indirectly, napakalaking pasasalamat. Maraming salamat. Okay, Mr. Senator, sa inyong naging paglilibot sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa, I'm sure marami kayong nakausap ng mga mamamayan. Ano ho ang kumbaga learnings na inyong nakuha mula sa kanila, Mr. Senator? Marami. Unang-una yung pag-iikot namin, kasi organized nga, nagpupunta kami sa mga lugar na kung saan nasa salamuha namin yung mga local government units down to barangay chairman. Nakita namin doon, while binibigyan namin sila ng kung ano yung nilalaman ng plataforma namin para makatulong sa mga local government units. At the same time, we draw, hindi lang inspiration, kundi yung lessons sa sarili nilang mga experiences sa mga kanilang lugar. Isang halimbawa, classic example, natutunan namin na yung Pre-Tertiary Education Act, kala namin very smooth ang pagpapatupad. Meron kami napag-alaman na yung pala may mga scholars na nag-qualify, na kung saan yung mga magulang mahihirap sila, nag-aabono muna at saka na lang daw nire-rebate, binibigyan na rebate ng CHED. At kung hindi, minsan hindi na nga nabibigyan na rebate. So bakit natin pahihirapan? Samantalang taon-taon sa aming pagpapasa ng national budget, yung General Appropriations Act, meron nakalang pondo sa CHED para sa pagpapatupad sa pag-implement ng Pre-Tertiary Education Act. Tapos yung isa pa na pwede kong i-considera pagka mag-introduce ako ng amendment, na kung saan, bakit nga natin masyadong tatasan ng standard samantalang sa ibang probinsya na ang ginagawa ng mga local government officials na hindi nila parang makapasa yung estudyante, sinuconsider lang scholar nila. Dahil napaka-importante ng diploma sa isang anak mahirap, na hindi rin naman sapat yung kanilang karunungan for so many reasons. Halimbawa, yung nutrition, kasi nga 'di ba, yung ating yung findings na nangyari na ating nalaman na 18 million Filipinos, ito yung hindi functionally literate, meaning nakakabasa pero hindi naman naiintindihan o nako-comprehend. So dapat bigyan natin ng konting leeway yung mga scholars natin sa pre-tertiary education, na kung saan wag naman masyado mataas yung standard at saka napakaraming requirements. So dapat talaga i-revisit. At marami kang natutuhan pa sa agrikultura, na kung saan parang dying breed yung ating mga sakahan, yung mga anak na magsasaka, walang interest na kumuha ng mga kurso tungkol sa agrikultura o aquaculture,
dahil ang tingin lagi associated yung sakahan, yung agriculture sa poverty. Kasi yun ang nakagisnan sa ibang bansa, mayayaman yung mga magsasaka, lalo sa Europe. Pag sinabing farmer, talaga sila yung nakakaangat sa buhay. So yun, ang isa kong naisip na panukalang batas na parang in the mold of the Doktor para sa Bayan na pinasa ni Senator Soto na libre edukasyon para sa gusto magdoktor, pero may kontrata na 4 years na hindi pwedeng lumabas ng bansa at magsilbi rito. Ganon din siguro sa sakahan, hindi yung basic na agriculture courses, kundi yung high technology na ang gagamitin, yung modern agriculture. Ako kasi taon-taon na nagdadagdag ako ng budget para sa biotech doon sa University of the Philippines, Los Baños. Malaki na dagdag ko doon at nakapag-procure sila ng mga equipment. Napataba nila yung mga lupa tapos yung ani. Ang lalaki nung pinakita nga sa akin dahil sa pasasalamat nila, inimbitahan ako doon. Alam mo yung mais nilang produce out of yung modernized na farming. Nako, malalaki pa doon sa mga ini-import na corn cobs na nanggagaling sa ibang bansa. Nakakatuwa. So yun ang mga natutunan namin. Ilan sa mga natutunan. Marami pa dahil kapos naman ang oras natin. Hindi ko na ipapahayag. Pero napakaraming natutunan dahil sa pag-iikot namin na sa mga organized rallies na ginawa ng aming campaign team. Na kung saan nandiyan yung mga local officials na nakakasalamuha namin bago pa magsimula yung aming rally. Ako naman bilang gante sa mga LGUs, meron akong proposal, no, part ito ng platform ko if and when I make it to the Senate again. Yung economic growth, dahil ito ay nakapaloob sa nominal gross domestic product. So may mga probinsya, may mga siyudad na napakalalaki na kanilang contribution through yung value added tax, kasi siyempre pagka yung GDP mataas, pag kinuha mo yung 12% na VAT doon, hindi kino-contribute sa national government. Ang aking panukala, at ito ay na-take up ko kay Secretary Recto ng Finance Department. Dahil nung dumalo kami sa Batangas, yun ang aking diniscuss. Sabi ko, kung pwede wag niyang i-oppose, na mag-rebate man lang maski 1% do sa 12% na contribution ng mga local government units, na po pwede nilang gamitin na mag-enhance pa ng development sa livelihood. Na sa ganon, lalo pang lumago yung kanilang, yumabong yung kanilang economic growth. Na sa ganon, makikinabang din ng national. At the same time, yung local makikinabang. Parang incentive o ma-incentivize o mabigyan ng motivation yung mga local government units. So yun ang, kung hindi kami nag-ikot, hindi namin maiisip o hindi namin matutunan dahil hindi namin alam ang situation sa ground na ganun kalalim ang aming natutunang aral na mga nakuha. Senator, on my part naman po, no, kasi kamakailan binantayan po ng buong mundo itong pagpili ho ng bagong Santo Papa sa pinakaunang mensahe nga po ni Pope Leo XIV na sabi niya ho, itong mga katagang ito ang build bridges through dialogue and through encounter. Bilang isang Katoliko at bilang isang public servant, Senator, paano nyo isa sa katuparan at isa sa buhay ang panawagang ito ng bagong Santo Papa? Napakagandang kataga na tinura ni Pope Leo XIV, na tama-tama kasi kung walang komunikasyon, paano tayo magkakaroon ng pagkakasunduan? Kaya nga nung tinanong din kami kahapon sa Mandaluyong, doon sa aming press con, kung ano yung masasabi namin doon sa pagka-elect kay Pope Leo. Ang sinabi ko rin na hindi lang para sa Pilipinas kundi sa buong mundo, sana maging daan si Pope Leo para yung sigalot na nangyayari sa Ukraine, between Ukraine sa US, yung sa Middle East at kung saan-saan lugar, sana maging tulay siya. Yun yung sasabi niya, bridge para sa mga dialogo, sa discourse, komunikasyon between and among communities sa mga iba-ibang bansa. Sa atin din, ganun din sana na yung ating kaguluhan na-involve tayo sa bansang China at sa iba pang mga lokal na mga hindi pagkakaunawaan. Sana, tama, discourse, daanin natin sa dialogo, daanin sa communication, because kung walang communication, malaki yung hindi pagkakaintindihan. So, napakagandang aral yung unang bigkas do sa homily o do sa unang mga katagang binigkas ni Pope Leo. At sana,
isa puso natin yon, isa damdamin natin yung kanyang sinabi. Sa ganon, araw-araw, nakapaloob na sa ating damdamin, sa ating diwa, sa ating kaisipan, na parang kung magkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan, yung kagandang ating unang isipin. Senator, no, dalawang tulog na lang at halala na. Ano ho ang nais ninyong iwan na mensahe sa mga kababayan natin? Go ahead po, Senator. Simple lang, dalawang words lang, vote wisely. No? Napaka-importante. So, ano lang, parang karugtong lang is, ang nakataya rito, hindi na yung sa aming henerasyon, kundi sa mga anak namin at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, vote wisely. Ayan, maraming salamat Mr. Senator sa mga naibahagi po ninyo dito sa ating panayam ngayong tanghali sa Bonbon Network News. Mga kabombo, mga kastar